Kalingap Rob, nag-real talk. At ano tong Protect Jomcar? At sinabi dito ni Kalingap Rob, huwag tayong OA. At samahan niyo ako guys tagbuwa na reaction video at commentary dito sa ating video reaction. At simulan natin to guys. Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reactor ay sariling pananaw at hindi to pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin. Ang masusunod, this is strictly for adults only. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang araw sa lahat ng mga viewers natin dito sa ating YouTube channel Marzano TV 2.0. At ngayong araw po ay medyo maganda to pag-uusapan natin at gagawa natin reaction video. At dito nga ay talagang napareact si Kalingap Rob at sinabi niya rito, huwag tayong OA. No, sabi ni Kalingap Rob, nag-real talk. At dito nga ay may ibang mga fans, no, may mga ibang viewers na yung salitang Protect Jomcar. Alamin natin yan guys at paano ba nagkaroon ng ganyang Protect Jomcar, no? At samahan niyo guys hanggang mamaya. At syempre guys, shoutout din po natin syempre kay Kalingap Rob. Congratulations kay Kalingap Rob for having 3 million views. No, kay Ate Edna, shoutout po natin. At syempre kay Kuya Bal Santos Matubang, ang nag-iisang ama ng Kalingap. At syempre shoutout po sa lahat ng mga Kalingap partners. Remastered by DJ Manoy. At pero syempre guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. At syempre guys, in-encourage ko po kayo na magpa-member sa aking YouTube channel. Malaking bagay po yan. At supportahan nyo ako guys. At siguro di ko papatagalin guys. At simulan natin to. At tara, let's bagets. Tara, pakinggan natin. So, napanood ko naman yung ni Kuya Bobby. Wala naman siyang nasabi doon or di naman niya binash si Carla. Parang lang siya, paalala, no? Paalala na wag tayong mag-direct contact. Or kung mayroon man direct contact, yung minimal lang. Hindi yung parang nangyayari kasi, minsan kasi nagigita yung masyado ng close sa natin hanggang sa nakakapagbigay na tayo sa kanila ng advice na kung anong gagawin nila, nakakapag na tayo, parang naghihimasok na tayo sa decision nila. Yun, so parang sinasabi dito ni Kalingap Rob, okay lang naman makipag-direct contact, minimal. Pero sinasabi niya rito, wag naman yung masyadong sobrang direct na very close. No, at sa akin parang ang to the point na makakapag-influence ka, no, nang hindi maganda dun sa beneficiary. So yun yung point ni Kalingap Rob. Pero anyway guys, tuloy natin Hindi naman niya binash si Carla. Parang lang siya, paalala, no? Paalala na wag tayong mag-direct contact. Or kung mayroon man direct contact, yung minimal lang. Hindi yung parang nangyayari kasi, minsan kasi nagigita yung masyado ng close sa natin hanggang sa nakakapagbigay na tayo sa kanila ng advice na kung anong gagawin nila, nakakapag na tayo, parang naghihimasok na tayo sa decision nila. Nanghihimasok, yun yung terminology na ginamit, no? Para sa akin, nanghihimasok o nang-i-impluensya, no? At talagang nag-iingat talaga si Kalingap Rob, especially sa kanyang mga Kalingap Angels. At alam naman natin, no, sa mga nakaraang panahon, may mga talagang umalis because of may mga nawakwak, no? Kaya hindi mo masisisi si Kalingap Rob na talagang mag-remind sa atin, no, sa lahat, especially sa lahat ng mga nag-uusap, mga reactor, mga sponsor na nagda-direct dito sa mga beneficiary. At ako napanood ko yung live ni Kuya Bobby,
Talagang wala mo siya sinabi talaga guys eh. Nagkataon lang, tinamblay ang pinapalabas kasi ng iba, tinamblay nila si Carla na lumalabas daw si Carla binabash. Para sa akin, hindi naman eh. Kasi as a reactor guys, karapatan din namin na mag-thumbnail. Mamaya naman, pag wala kami tinamblay, hindi na malalaman ng mga viewers kung sino yung topic namin. Reactor nga kami eh. So normally, talagang gagamit kami ng mukha ng iba at yun ang pinag-uusapan namin kasi nga reactor kami. Pero I don't know guys, no, sinasabi nila nababash nga daw si Carla pero wala ko nakikita, no. Ang essence na sinasabi ni Bro Bobby doon, yung mga reactor na kumakausap o dumidirekta sa beneficiary o yung dumidirekta kay Carla. At ang unang-una, wala siyang pinangalanan doon. Ngayon, kung may pinangalanan si Bro Bobby, doon niya i-bash. Pero as long as wala nang pinapangalanan, sa dami ng reactor pero nakita ko dun sa thumbnail niya, babae. Pero syempre, ang point lang doon, kung ay sa dami ng reactor na babae, kung aaray ka, may sugat ka. Kasi yung sinasabi naman ni Bro Bobby doon, hindi naman pang sarili niya kundi pang kalahatan, pang kalingap, no? Yun nga lang, minsan may mga viewers, no, na idinidikit sa kanya yung Danjoy, na alam naman natin si Bro Bobby ay founder din ng Danjoy, pero still guys, si Bro Bobby po ay pinagkakatiwalaan niya ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal. No, hindi naman yan din, di ba, kung may mali man si Bro Bobby, si Kalinga Prab ang magsasalita against him. Pero nakita niya naman, no, talagang pinaliwanag dito ni Kalinga Prab, yung naging action o naging reaction ni Bro Bobby sa kanyang YouTube channel. Pero tuloy muna natin to. Yun yung pangit. Parang ano na yun parang pinapasok mo na yung pintuan ng pagiging, yun nga sinasabi ni Kuya Bal na wakwak. Ayun. Kasi dapat kung ano tayo, halimbawa ay tumutulong sponsors tayo, siguro dapat ang ano natin is positive tayo, positive thinker tayo na yun. Kaya mo yan, magtiwala ka lang kina Kuya Bal, Team Kalingap, hindi yung ano, pero wala akong sinasabi na may ganun pero yun yung ano ko na dapat ay ano, wag natin panghimasukan yung buhay ng ano ng mga beneficiaries. Kumbaga parang ang dating sa akin, parang sinasabi dito ni Kalinga Prab na ilbis na dapat as ano, kung kakausapin man sila, dapat positibo. Yun yung encourage mo, wag kang bibitaw. Laban lang, love lang, parang gano'n. Yun ang dating sa akin parang sinasabi dito na lumabang ka lang, wag mong pahinain yung loob kasi ang problema mamaya pahinain mo yung loob hindi na magtuloy yung beneficiary. Ano, especially kay Carla paano kung eto guys, sinasabi naman ni Kalinga Prab wala namang ganon. No, pero to guys is pangkalahatan po ito no sa lahat ng ano. Kasi minsan at nangyari na rin po 'yan sa by experience ko, may mga ganyan, mga sponsor, ibang reactor, i-influensya yung talent at later on mawawalan siya ng gana dun sa tumulong sa kanya, dun sa nagbibigay sa kanya ng trabaho, ng tulong, no? Then later on magugulat ka, aalis na lang. May ganun at nangyari naman talaga 'yan. Nakita niyo naman 'di ba sa mga dating na mga beneficiary Kalinga Prab, 'di ba? So may mga ganyan guys at nangyari yan kaya ako para sa akin may point dito si Kalinga Prab. 'Di ba? Kasi parang doon na nagsisimula yung pagwakwak yung parang nagdidesisyon na rin tayo para sa kanila. Ito ang gawin mo. Exactly. Dapat mag-ano ka, ganito ka, ganyan. Mas mainam kung sabihin natin na ay sundin mo lang payo nila Kuya Rab. Yes, Sundin mo lang kung anong gusto nila. Parang ganun. Alam mo, agree ako doon Kalinga Prab, kasi kapag doon, pag yung kunwari, nakakausap ka ng beneficiary, tapos ang payo mo, yung payo mo lang. Ganito, payo ko sa'yo, ganito, ganyan. Pero ito, nakikita ko yung point ni Kalinga Prab na parang sinasabi niya, kung magpapayo kayo, positibo, na tipong, ganito ganito gagawin mo. Pero syempre, humingi ka pa rin ng payo kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab. Dapat ganun. Ibig sabihin, nagpapakita ka lang ng respeto kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab. Pero ang mangyayari, kakausapin mo yung beneficiary. Ito guys ano lang to for in general speaking lang hindi ko sinasabing meron to Kung may ganun man, if ever na may ganun man, at ito guys for educational purposes, kapag magbibigay tayo ng payo,
palagi mong sabihin, syempre dapat alam yan ni Kuya Bal, ni Kalinga Prab, kung yan ang decision mo, may ka ng payo, dapat ganon. Hindi yun, parang ikaw na yung kasi may mga ganyan na magiging nanay-nanayan What the fuck? Huwag ka mag-alala, be. Ako ang nanay mo. Ituring mo na akong nanay, ako magpapayo sa'yo. So, ngayon naman, hindi napapansin ng iba, nakokontrol na siya. Yung loyalty niya, wala na dun sa sa tumulong sa kanya. Ang loyalty niya na, dun sa nagpapayo sa kanya na wala namang ginawa. Hindi naman nagpasikat sa kanya. Ito kasi sinasabi ko lang to sa experience ko So, nangyayari po talaga yan At maganda yung sinabi ni Kalinga Prab dito. Agree ako dito O kaya ay, hingi ka ng advice yan. Hingi ka ng advice kina Kuya Rab. Hingi ka ng advice kina bla bla bla. Diba? Ayan. Kasi, hindi lang naman kasi sa pag, tawag dyan. Doon kasi nagmumula talaga. Oo, agree ako dyan. Doon napal ko yung ni Kuya Bobby. Parang wala naman siyang nasabing against kay Carla. Wala naman, Kalinga Prab. Nagugulat din ako, sinasabi ng iba, dahil tinamdil daw si Carla. Ang sa akin naman, normal naman, di naman niya binalahura. Sabi ko, wala namang sinabi si Bro Bobby doon, pero wala. Totoo guys, hindi dahil nagiging bias ako kay Bro Bobby Kasi alam ko, kaibigan ko yan Pero alam niyo guys, hindi dahil bias ako, totoo wala naman siya sinabi pampabalahura. At alam ko, siya lang yung reactor na pumapalag sa mga umaapi kay Carla noon. Pinapanood ko si Bro Bobby Hindi pa ako nag-react sa Jom Garno, pinapanood ko siya. Pinagtatanggol niya si Carla. And then how come na magiging basher siya ni Carla? Kaya lang iba pinalabas na si Bro Bobby daw yung siya naging reason kung bakit naging binabas si Bro Bobby. Pero I don't know guys, pero yun ang pagkakaintindi ko. Kung may mali po ako, i-correct nyo ako. Pero yun po ang pagkakaintindi ko, hindi naman nagsalita ng against or masama si Bro Bobby kay Carla. At the same time, yung thumbnail niya, wala namang pumotibo dun Ang pinapopoint niya dun, yung mga reactor. Kung meron mang reactor na dumidirekta kay Carla, yung mali. Ay, sabi pa nga ni Bro Bobby doon, syempre, kung bigyan nyo si Carla, kung aabutan nyo yan, syempre hindi naman tatanggi yan. Kaya lang, syempre, ang kinakausap doon ni Bro Bobby, yung mga reactor, na kung ikaw reactor ka, wag kang dumirekta. Ipaalam mo palagi yan kay Kuya Bal o kaya kay Kalinga Prab. Tama naman si Bro Bobby doon. Kaya lang minsan, they keeping say na si Bro Bobby nababash kay Carla. I don't know guys, pero ako sa napansin ko po, wala naman. Nasa inyo po yan, pagpapasya, hindi ko pa yung pinipilit. Pero sa akin, wala pong nakitang pagkukulang at pagkakamali si Bro Bobby doon. Kung meron man, let me know guys. Pero para sa akin, wala naman. Ang point lang talaga yung mga reactor na didikit. Kung meron man. Diba? Pero tuloy natin to. At siguro lang siya. Tawag siya, advance mag-isip. At tawag siya. Siguro yun nga rin siguro siya na nag-worry lang yun. Yung parang na-paranoid ba? Oo. Kasi alam nyo naman po, di ba? Madami nang nangyari. Oo. Nagpaalala lang si Kuya Bobby. Kaya wag po nating i-bash. Minsan lang kasi mapagkakamalian ka din Minsan yung parang yung delivery mo. Kasi minsan may mga viewers parang gusto nila kung ano yung gusto nila marinig, kung ano yung gusto nila makita, yun dapat ang gawin mo. Kaya lang syempre guys, kami mga reactor, iba-iba din ng style namin. At the same time, kung kami magta-thumbnail as long as hindi naman siya masama, wala namang halong masasakit na salita o pagdududa, para sa akin hindi naman pambabash yun. Nagkataon lang talaga na talagang makikita mo kay Bro Bobby, yun ang concern. Kasi kahit na iba siya, i-content niya yun, sasabihin niya yun, doon ka mabibilib sa isang reactor. At doon ako sa ginawa ni Bro Bobby, saludo ko doon. Kasi ang hirap nung guys, sa totoo lang, mahirap po ibinabash ka. Tapos, ikaw na ngayon nagmamalasakit, ikaw pa yung ibabash. What the fuck? Kita niyo naman, luminipis na yung buhok ni Bro Bobby. Bash kayo ng bash. What the fuck? Guys, pero sabi ko sa inyo guys, hindi ko kinakapihan si Bro Bobby, nasa inyo po yun. Pero sa akin, ang hangad lang naman ni Bro Bobby, wag niyo, alisin niyo lang po yung pagiging danjoy niya. Kasi nakikita ng iba, danjoy daw siya. Alisin niyo na po yun. Isipin niyo na lang si Bro Bobby, ay kalingap. Nagkataon lang meron siyang sinusuportahan ng love team. Pero totoo siya guys, supportado ni Bro Bobby lahat ng love team. Kalingap yan, one family
one family, one kalingap tayo eh. No? At tuloy muna natin to guys. Ano ba si Kuya Bob? Kasi sila ginamit ng mukha ni Carla. Yun naman pala. Ano kasi, ganun talaga, reactors. Oo. Reactor. Reactor po kasi kami. Normal po yun. Maglang talagang yung iba ita-thumbnail ang pangit ng mukha ni Carla. Doon kayo magalit po kayo. Pero sa akin, ganun po talaga sa reactor, no? Maintindihan niya ng mga kapwa-reactor natin. Talagang ano yan, gagawa ng paraan yan para magkaroon ng viewers. Pero part na yan. Ganyan talaga ang mundo ng social media. Sama talaga yan. Hanggat okay naman, wala naman sigurong masama, malicious dun sa yun. Thumbnail. Siguro hanggat wala naman masama dun. Agree ako doon, bro. Kalinga Prab, hindi naman siya malicious. Kung malicious yung sinabi ni Bro Bobby, doon kayo magtaka. Pero nga sinasabi nga ni ni Bro Bobby, meron siyang may alam siya. So abangan natin kung ilalabas siya yun. Pero meron siya at yun guys, warning yun doon sa reactor kung sino man yun. No? Hindi ko alam kung sino yun, pero yung sa reactor na yun, that's a warning na dapat medyo mag-keep distance ka. Kasi later on, baka mamaya itinuloy-tuloy mo pa rin yan. At for sure, baka may ebidensya si Bro Bobby, ikaw din malilintikan, no? So, sana, wag natin tignan na dahil pinihigpitan tayo, o kaya dahil masyado tayong pinapansin, o kaya feeling natin, na kayo, parang sikat na kayo, wag po ganon. Tignan nyo na lang po yung intention ng tao. Siguro sa tingin natin, pangit yung ginawa ni Bro Bobby, pero tignan nyo po yung intention. Palagi kayong tumingin sa intention ng isang tao. Minsan ganun po talaga minsan masakit man yung paraan niya, mali yung paraan niya, pero yung intention niya mabuti naman po. Ini sinasabi natin, maganda yung paraan, pero pangit yung intention. Di ba? Minsan sa'yo na tong lahat ng cake, okay, chocolate, kainin mo to. Sa'yo na lahat yan. Maganda yung intention niya, pero masama tama yung paraan niya, yung pagkakasabi, pero tutuusin yung intention niya masama kasi gusto kanya lang magka-diabetes. Meron naman wag kang kumain yan! Masyadong tamis yan! Grabe ka naman, minsan na ako mag-chocolate Kahit na ayoko, wag makainin yan. Sama loob mo. Pero yung intention niya, maganda. Mali lang yung paraan niya, pagkakasalita niya. Pero maganda yung intention niya. Ganun si Bro Bobby. Para saan to guys Unulit ko po, opinion ko po ito. Kung mali po ako, nasa inyo po yun. Hindi ko kayo pinipilit. No? Pero tuloy natin. Huwag po tayong masyadong yung kasi parang masyado tayong ni-spoil. Huwag natin i-spoil masyado ang mga beneficiaries natin guys. Huwag tayong masyadong OA. Huwag tayong masyadong OA. Naknapating What the Ulitin natin yan guys Si Kalinga Prab may sabi nun, huwag natin i-spoil yung mga benepisya. Tama naman, kailangan nila maging strong. Lalo sa social media guys, ang daming impacto rito. Ang daming impacto rito. Actually, ako guys baka sabihin nyo, hindi po ako nagko-compare Pero ito guys, tignan nyo na lang si Carla, tsaka, si Carla, ganun din si Beyonce, tsaka si Joy. Kahit maraming basher. Kasi last time si Carla, 'di ba, na-react natin, napaiyak siya dahil sa sobrang dami ng babash sa kanya. Kasi hindi nga nakapunta ng ALM ball. Pero nakita niyo naman si Joy, saka si Beyonce. Ito guys, no comparison po ito Nagsasabi lang po kung nung nangyayari, May matutunan tayo rito. Si Joy tsaka si Beyonce, kahit na may nambabash sa kanila, hindi nila pinapansin. Kasi alam nyo guys, napakarumi ng laro ng social media. No? Lalo minsan ka lang yung nagtatanggol ka. Later on, magiging magiging subject ka na para ibulihin ka. Talaga yung mukha mo ilalantad na gano'n. Normal, once na pinasok mo talaga ang mundo ng social media, kailangan mo maging malakas. Dapat matindi yung face lock mo. Talaga marami diyang mga mga ahas, mga plastic, saka mga hunyango. So, ganun katindi ang social media. Para sa akin nga, kaya dapat nga magpasalamat pa kay Bro Bobby kasi iniingatan niya Kasi nakakatakot po talaga pag napasukan, Minsan naman, wala kang intention na masama, pero hindi mo napapansin yung kinikilos mo, mali na pala. Lumalampas ka na sa boundary mo. Kahit ako as a reactor guys, meron akong boundary. Hindi sa lahat na pagkakataon medyo paepal ako. Pabida-bida.
Kasi kailangan alam mo yung kung hanggang saan ka lang yung iyong boundary. Kasi pag ikaw sumobra doon, ay malilintikan ka. Mamaya, makadamay ka pa ng iba. Sa'yo, sa tingin mo, wala yun, pero hindi mo napapansin, nakakapagpahama ka ng tao. So, dapat tayo, as a reactor din, o sponsor or viewers, dapat maging maingat tayo. Diba? Tulad lang sa comment section, comment ng comment, Diba? Comment ng comment yung iba, pero di nila alam, sablay na pala. Pero kung tutusin, okay naman yung comment nila. Nagkataon lang, sablay lang yung mga yung pagdi-deliver nila, yung timing ng pagsasalita, mali. So, ganun po. So, napakahirap po talaga ng social media. Kailangan kung gusto mong, ng kapalit. Kung gusto mong magkaroon ng views, gusto mong sumikat, or gusto mong talaga dumami followers mo, expected na maraming mambabash sa'yo. No? At sabi nga nila, pag hitik yung bunga mo, mas lalo kang pababaksakin. No? Siyempre, papansinin mo ba yung hindi sikat? O, di ba? Hindi mo papansinin yun. Siyempre, papansinin mo, sikat. Ganun yun, no? Pag may basher ka, sikat ka. Dapat yun tandaan natin palagi. The more basher, the more blessing. Ganun lang yun, guys. Tama ba ako? Tama ako. Tuloy natin. Sa thumbnail, siguro hanggat wala naman masama doon. Okay naman, Kalingap. Huwag po tayong masyadong yung kasi parang masyado tayong ni-spoil. Huwag natin i-spoil masyado ang mga beneficiaries natin, guys. Huwag tayong masyadong OA. Huwag masyadong OA. Sabi ni Kalingap, huwag tayo So, dinadamay niya yung sarili niya. Baka sabihin, grabe naman. Dinadamay na ni Kalingap Rob dito, huwag tayong OA. So, dinadamay. So, ako kasama din ako dun. Di ba? Mamay, OA din pala ako. Huwag kang masasaktan kung yun ang payo ni Kalinga. Pero ako, naintindihan ko dito Ako, ini-assist ko ba? O nga, baka ako nun. Baka ako, OA din ako. Mali din yung advice ko. So, minsan, take it positive. Kaya tama si Ambi ni Kalinga Probe. Take it a positive. Dapat yung mindset natin, very positive. Hindi yung puro negatibo. Diba? Nakarinig ka lang gito, sasama loob mo. Huwag ganun, guys. Lawakan natin ang ating mga puso at isipan. Tuloy natin to. Naklang patay. Huwag po tayong masyadong yung kasi parang masyado tayong ni-spoil. Huwag natin i-spoil masyado ang mga beneficiaries natin, guys. Oo. Huwag tayong masyadong OA. Huwag natin masyado silang kaawaan. Diba? Kasi dito, pag ito tinik mo to ng medyo maramdamin ka. Masasaktan ka, sabi, grabe naman si Kalinga Pro. Huwag daw kaawaan. Kawawa naman. Pero ang point dito ng Kalinga Prab, so parang dito maiisip mo, parang pangit, mali ata. Pero maganda yung intention ni Kalinga Prab doon kasi gusto niya turuan yung mga beneficiary niya na huwag masyadong gawing baby. Wag yung parang tipong konti parang, kawawa ka naman. Sige, wag mo na ituloy. Dapat doon, 'di ba? Sabi nga nila, yung bata, alam mo, sino ba dito, 'di ba? Halos lahat ng tao nakaranas ng dapa. Lahat tayo nadadapa. Kasi nung panahon na baby tayo, nagsisimula tayo maglakad, syempre, normal lang na madadapa ka, magkaasukot ka sa tuhod. So, that's normal. O, minsan, nag-aaral ka magbike, masisemplang ka. Pero at the same time, hindi ka dapat maawa kasi minsan kailangan niya yon para matuto siya para sa next na pagbabike niya, paglalakad niya, alam niya na kung anong gagawin niya para hindi na siya ulit masaktan. So, ganun din yun sa mga basher. Siyempre, the more na marami basher, so, nasa social media ka, sikat ka, dami ka mga followers, expected mo na marami kang basher. So, wag ka masasaktan doon. So, ilbis na pababae mo yung kanyang i-motivate mo na, kaya mo yan. Nandiyan naman si Kuya Bal, sa si Kalinga Prob, doon ka humingi ka ng payo. Basta kami, nandito lang din kami sa likod mo. Di ba? Ganun yung guys. Ayun ang nakukukay kay Kalinga Prob. At dito, sinabi niya na wag maawa, hindi dahil negatibo yung positibo yun. Gusto niya lang matuto yung kanyang mga angels. At agree ako doon, guys. Huwag po tayong masyadong yung kasi parang masyado tayong ni-spoil. Huwag natin i-spoil masyado ang mga beneficiaries natin, guys. Huwag tayong masyadong OA. Di ba? Huwag natin masyado silang kaawaan. Kasi lalo sila diyan magiging weak. Di ba? Lalo sila manghihina diyan kasi masyadong napakababaw po na dahilan para kaawaan. Tama naman. Ang kasi mas marami. Isipin niyo na lang yung dati nilang buhay compare ngayon.
'Di ba? Mas kawawa sila noon compared ngayon, ano? Kaya ano 'yan, kumbaga Kumbaga, actually tama naman sinabi ni Kalinga Prof, ano? Tama, mas tutuusin kung di sila papasok sa ganitong mundo ng social media, mas kawawa sila. 'Di ba? Tutuusin guys ha. Oh, isipin mo, di sila magkakabahay. At alam nyo guys, napakaswerte nga ng mga beneficiary ni Kalinga Prof. You know why? Marami diyan guys nasa abroad. Nasa abroad hanggang ngayon, walang bahay. Aamin tayo, 'di ba guys? Iba nga matatanda na. Mag-retire na lang, wala pa rin hanggang ngayon walang bahay. Pero ang mga beneficiary ni Kalinga Prof, guys, at early age, nakakuha sila ng bahay, nagkaroon ng motor, at the same time, pati mga cellphone, di kita mo naman, gaganda ng cellphone nila. Di ba? Iisipin mo lang yun eh. Kung tutusin, kung ikaw nahihirapan ka ngayon, isipin mo na mas maraming mas kawawa pa sa'yo. Mas marami mas kawawa pa sa'yo. Iba, sa ganyang edad, walang bahay, walang sariling bahay. Hindi nakaranas na makahawak ng ganyang kalaking pera o ng ganyang karaming mga blessing. So, yun dapat isipin natin. Yun dapat yung isipin nila. And nakukuha ko yung point dito ni Kalinga Prof. So, para sa akin, I'm very positive dito sa sinasabi ni Kalinga Prof na parang wag natin masyadong kawaan. No? Hayaan mo silang matuto, no, na maging matapang at lumaban. At masanay sa mga basher. Yung nakikita ko kay Kalinga Prof, ano? 'di ba? Mas kawawa sila noon compared ngayon, ano? Tama naman. Kaya ano 'yan, kumbaga Yung iba nga Kalinga Prof, nakakapag-brace sila eh. Yung iba, hindi ba afford ng ganung brace, di ba? Para sa akin, agree ako doon. Kung tayong OA nga, yun na nga po yung pinaka, no, na lahat na lang po ay issue, lahat na lang ay kawawa. Ganyan, protect Jomcar. Bakit? Ano po bang mali? Anong problema ng Jomcar? Kawawa ba sila? Nabubuli ba sila? Di ba? Wala naman. Actually, napaka-blessed po nga nung dalawa. Si Jomar palaging may package dito. Si Carla palaging may package. Diba? Guys, palaging may package. Tama naman, ano? No, at yung nakikita ko kasi dun sa Protect Jomcar, I think guys, ang iba kasi parang ang dating, I don't know kasi yung word na Protect Jomcar eh. So, yung Protect Jomcar, pwede sabihin natin sa mga basher, no? Pero kung Protect Jomcar within the community, mali po talaga yun, no? Kasi parang ang dating, biruin nyo, nalungkot lang din ako kasi parang Protect Jomcar and then, why you trying to bash Bro Bobby TV 143? Nag-ano lang naman siya. Kumbaga, nagmamalasakit lang yung tao. Tapos ibabash ninyo. Di ba? Tandaan nyo guys, si Bro Bobby, hindi nyo po kaaway yan. Hindi po kaaway, Kalingap po yan. No? Hindi yan labas ng Kalingap. Within the Kalingap yan. No? Kung isasabihin nyo, protect Jomcar para kanino sa within the community, mali po yun. Siguro, maintindihan ko pa, protect Jomcar sa mga basher. Pero para protect Jomcar, dahil nag-react lang si Bro Bobby, I don't know guys pero kaya may question mark yan eh. Para sa akin, medyo negatibo nga. At dito, parang dating dito, na-question nga ni Kalinga Prof, anong sinasabi niyong protect Jomcar? So parang something doon na, iba yung impression dito ni Kalinga Prof. Kasi nga, nabas tuloy, kahit naman ako siguro, maiisip ako, protect Jomcar within the community ng Kalinga. So para sa akin, parang may something wrong doon. Kasi nga, nabas nga si Bro Bobby na ang hangad lang naman is maprotektahan ang Jomcar sa mga dumidirekta na reactor o reactor. Kasi lumalabas isang tao lang yun. Hindi ko alam kung babae yun o lalaki. Marami namang reactor guys. Ilan na reactor ng Kalingap? Nasa 200 ata. I don't know. Pero tuloy natin. Napakababaw po na dahilan para kaawaan ang Kasi mas marami. Isipin nyo na lang, yung dati nilang buhay compared ngayon. Di ba? Mas kawawa sila noon compared ngayon. Kaya yan, kumbaga kung tayong OA nga, yun na nga po yung pinaka na lahat na lang po ay issue, lahat na lang ay kawawa. Kagaya protect Jomcar. Bakit? Ano po bang mali? Anong problema ng Jomcar? Kawawa ba sila? Nabubuli ba sila? Di ba? Wala naman. Actually, napaka-blessed po nga nung dalawa. Si Jomar palaging may package dito. Si Carla palaging may package. Di ba? Tama naman. Kasi pag once na palagi niyong ginaganyan, lalo siyang panghihinaan ng loob niyan. Tama naman, No, lalo siyang ayaw nga, kawawa nga ako. Sa halip na maging malakas, maging strong.
So para sa alam niyo guys, para sa akin maganda yung sinabi ni Kalinga Prab dito Para sa okay ito, no? At tignan natin guys yung ibang komento ng yung mga ibang sa kahit ato guys, may nakita rin ako dito sa social media, no? At sabi ni Juliet Rico Leonardo, sabi niya ganyan talaga yan, basta sobrang sikat na ang isang love team, maraming bad comments or paninira ang daming issue. No? At wala pa tayo guys, ito. Sabi ni Presi Rusqueta, sabi niya, kung minsan may mga toxic din na fans ng Jomcar. Let's admit this guys. No? Ito sinasabi ko to No, hindi po ko galit sa lahat ng Jomcar. Tandaan nyo guys, marami pong Jomcar fans na napakabait. Na viewers ko po, na talagang maayos. No, maayos na maayos. Yan po talaga makikita mo mga solid kalingap yan. No, sabi rito, kung minsan may mga toxic din na fans ng Jomcar na konting kibot lang or konting delay lang ang vlog ng Jomcar, sunod-sunod na ang bash nila kay Kalinga Prab. Actually kagabi, pinapanood ko si Kalinga Prab, kina-question nila bakit puro EDC. No, at doon pinaliwanag naman ni Kalinga Prab. Pero tutusin guys, isipin mo syempre, natural, EDC yan kasi panay kasama nila ang EDC. At yun lang yung content na pwedeng may upload agad ni Kalinga Prab. 'Di ba? At totoo naman to guys natin personal po ito. Mahal ko po ang Jomcar. Kaya lang lawakan po natin kasi makakatulong po sa community tayo rin po. Kasi kung di natin tatanggapin to, parang lang tawag doon, band-aid solution na parang ginawa yung pangmisira, tatakpan lang, hindi inaayos. So that's why dinidiscuss natin to. At kailangan natin i-accept yung reality na mayroong talaga mga OA at mga toxic. Sabi, konting delay lang ang vlog ng Jomcar, sunod-sunod na ang bash nila kay Kalinga Prab na kesyo ganito, ganyan, inuna niya yung EDC dahil pinsan niya si Edu or million na ang Jomcar, bakit pinababayaan mo Kalinga Prab, etc. Gusto nila hawakan sa leeg si Kalinga Prab, no? Gusto nila hawakan, at mali lang yung niya, gusto lang nilang hawakan ni Kalinga Prab. So parang dating, gusto nilang hawakan si Kalinga Prab. Di ba? Director yun. Siya ang producer niya, executive producer. So, ayan natin. Pero baka natin unawa natin, guys, sa mga ganitong pagkakataon, di ba? Ay, nako po, asatry natin. Sabi ni Maris, Zaan Colamar, ay nako, may mga basher talaga makapag-demand kung ayaw nyo sa channel ni Kalinga Prab, lumayas kayo. Marami pa namang di toxic nag-support kay Kuya Rab. Hindi kagaya nyo ng mga basher, wala na nga kayo ambag, ganun pag ginagawa nyo. Ako nga, tahimik nga lang. Kahit EDC ako, pero pinapanood ko yan lahat ng vlogs ni Kuya Rab. Kasi mga idol ko yan. Ang mga kalingap, kasi magaganda yung tinutulong nila sa taong mahirap. Ito, natutuwa ako, no? EDC supporter siya, pero nakasupport sa lahat. At iniisip niya yung tinutulong. Yung sinasabi natin, di ba? Yung charity, yung essence, kung bakit merong love team si Kalinga Prab. Yung essence, dapat natin yung kanyang objective kung bakit merong love team. Hindi para maging toxic tayo. Tandaan nyo guys, maraming mga Jomcar fans na matitino po. Ang nakakalungkot lang nadadamay sila ngayon. Pero sabi ko nga, ganun talaga. Tanggapin natin, in reality, merong ganun talaga. Mga ilan niya mga yan. Ganun din naman sa EDC. Meron na mga foul din na mag-comment. Meron din mga Danjoy, foul din yung comments. Pero iilan lang sila. Pero wag natin gayahin guys. So ang pakiusap ko lang po, lawakan po natin ang unawa natin. At sabi ko nga sa inyo guys, sabi nga nila, na gumawa ka man ng 1,000 mabuti sa kapwa mo. Pero pag naagawa ka ng isang mali lang, yun, masama ka na. Ang masakit, huhusgahan ka na at pasasamain ka pa. What the fuck? Pero ganun pa man guys, please comment down below kung may nasabi po o mali, At gusto ko marinig po ang inyong komento about dito. Para sa akin, napaka-positibo at kailangan natin supportahan si Kalinga Prab. Kasi siya ang siya ang director, siya ang executive producer ng mga upload niya rito. At the same time, nakafocus talaga si Kalinga Prab sa pagtulong sa kapwa. Yun ang tandaan natin guys. At nakita niyo naman guys, hindi na ako magsasalita ng marami pa dahil makikita nyo naman yung naging buhay ng mga beneficiary ng Kalingap. Tignan nyo na lang, silipin nyo na lang. At kayo pa mismo ang makapagsabi na maraming mga tao o may ginawang life-changing si Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Ed, at sa lahat ng mga team Kalingap. At maraming salamat po sa Diyos at pasensya na po. At sana po mag-comment po kayo, pero sabi ko nga, hindi ko po kayo pinipilit sa mga komento ko. Hindi ko po sinasabing tama po ako. Para sa akin, nag-reaction lang ako dito, nag-komento ako. Sinasabi ko lang yun totoo. At maraming salamat sa Diyos. Ang paborito niyo reactor, Merzano TV 2.0. And till next time guys. Bye-bye po.